Ang Cyprus ay isang isla na matatagpuan sa karagatan ng Mediterranean, na matatagpuan sa south na bahagi ng Turkey. Ito ang pangatlo sa pinakamalaking isla sa Mediterranean Sea. Kilala ito sa magagandang beaches at mga historical at archaeological na mga tanawin. Isa sa mga sikat na tourist spot sa Cyprus ay ang Kokkinopizzola o Metsero Red Lake. Ang lupa ng Metsero ay mayaman sa mga minerals tulad ng gold, copper at pyrite. Kaya naman, taong 1950, ang Hellenic Mining Company ay nakatagpo ng iron at ore deposits sa Kokkinopizzola sa Mitsiro at doon nagsimula na mag-operate ang Kokkinopizzola Mine. Taong 1967, bulldozers, excavators at bombs are used para hukayin ng lupa at dito na nabuo ang Red Lake ng Mitsiro. Naipon ng tubig na galing sa ulan sa naiwang butas ng minahan. Kung titignan mo, ay napakaganda at kakaiba ang nasabing man-made na lawa dahil nga sa kulay pula nitong tubig. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, ay hindi mo ito pwedeng hawakan dahil ang tubig ng Red Lake ay sadyang nakakapinsala. Dahil ito ay naglalaman ng high heavy metal concentration at talaga namang nakakalason. At alam nyo ba, na taong 2017 hanggang 2018 ay naging saksi ang lawang ito sa kamatayan ng 4 nating kababayan at ang isa ay 6 na taon lamang? Ang kwento po natin ngayon ay ang kauna-unahang naging kaso ng serial killer sa Cyprus na kung saan ay 4 sa ating mga kababayan ang nasawi. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. April 2019, habang kumukuha ng litrato ng abandonadong copper mine, ang 2 German tourist sa Mitsiro Red Lake ay may nakita silang bangkay ng isang babae. Katatapos lang noon ng malakas na bagyo sa Cyprus. Kaya naman binaha ang nasabing lugar na naging sanhi umano ng paglutang ng bangkay. Agad silang tumawag ng authorities na agad namang dumating at sinecure ang area. Inahon nila ang nasabing katawan ng isang babae na nakatali ang mga kamay at paa. Wala itong saplot sa katawan at may suot itong heart-shaped na hikaw. At dahil nasa final stage of decomposition na ang katawan, ay agad silang kumuha ng DNA sample para malaman kung sino ang nasabing biktima. Nahirapan pa nga ang forensic team na nagsagawa ng post-mortem examination o autopsy dahil nawawala ang palad na nasabing bangkay. Kaya naman hindi nila ito makuna ng fingerprints na magpapadali sana sa proseso para siya ay makilala. Ang kanyang katawan ay may mga natagpuan din na mga bruises sa kanyang likuran. Tinignan din nila ang mga files ng mga missing person report at doon nga nila nakita ang missing report ng isa nating kababayan na si Mary Rose Infante aka Mary Rose Tiburcio. Si Mary Rose ay nawala noong May 2018 kasama ang 6 years old nitong anak na si Shera Grace Chukaliok. Si Mary Rose Tiburcio ay 13 years nang nagtatrabaho sa Cyprus bilang isang domestic helper na kumikita ng 350 euros sa loob ng isang buwan. Si Mary Rose ay nagmula sa probinsya ng Isabela. Agad nilang kinausap ang kaibigan nito na nag-report ng kanyang pagkawala noong May 5, 2018. Ang nasabing kaibigan ay kasamang naninirahan ni Mary Rose sa iisang flat sa Larnaca. Nang kanyang makita ang nasabing katawan, ay kinumpirma nito na ito ang kaibigang nawawala. Ang suot umano nitong hikaw ay pagmamay-ari ni Mary Rose. Ang dental record ng nasabing bangkay ay tumugma sa dental record ni Mary Rose. At dito na nagsimula ang imbestigasyon.
Unang nakatawag ng pansin ng mga otoridad ay ang dating kinakasama nito na isang Romanian. Ayon dito, ay naghiwalay umano sila ni Mary Rose taong 2015 at huling beses umano na nakita ang anak noong March 2017 nang bumisita ang kanyang ina na galing ng Romania. Ayon sa kanya ay malimit silang mag-away ng ina ng kanyang anak at napagbubuhatan niya umano ito ng kamay. Ngunit hindi niya magagawa na ito ay kitilan ng buhay. Agad din naman nila itong pinakawalan dahil sa wala silang makitang kahit na ano na makakapag-link dito sa nasabing krimen. At dahil nga sa kalagayan ng tubig ng Red Lake ng Mitsiro, ay humingi na sila ng tulong sa Israel at British na mga experts, maging ang crew galing sa Emergency Response Unit EMAC, Civil Defense, Police Anti-Terrorism Unit MAD, at mga firefighters at maging pathologist expert ay nagtulong-tulong upang hanapin ang katawan ng bahagi ng batang si Shera na kasama nitong nawala. Gumamit na din sila ng mga special equipment tulad ng underwater cameras with lighting para mas mapadali ang nasabing search operation. 4 na araw matapos matagpuan ang katawan ni Mary Rose, ay may natagpuan pa silang isang bangkay ng babae sa isang maliit na lawa malapit sa Sailatos Reservoir. 15 minutes drive ang layo sa Mitsiro. Ang nasabing katawan ay wala ring saplot. At dahil nga nasa final decomposition na ang nasabing katawan, ay nagsagawa ang forensic team ng post-mortem examination para malaman ang pagkakakilanlan ng biktima. Talaga namang nagulat ang lahat dahil sa hindi nila inaasahan na makakakita pa sila ng isang bangkay. At dahil nga sa katatapos pa lamang ng malalakas na ulan, ay malalim ang tubig sa nasabing lawa, kaya naisipan nila na bawasan ito para mas madali nilang makita ang ilalim ng lawa. Ang technical difficulties ng nasabing operasyon ay talaga namang nagpahirap sa mga otoridad. Ayon kasi sa isang Geological Service Department, na kapag dinrain ng tubig sa nasabing lawa, ay maaaring gumawa ito ng guwang sa ilalim at hindi maging safe para sa search team. Ganun pa man, ay sinimulan pa rin nila ang pagbabawas ng tubig nito para mas mapadali ang paghahanap. Muli nilang pinag-aralan ang missing report na pinasa ng kaibigan ni Mary Rose sa kanila noong 2017. Ayon sa kaibigan ni Mary Rose, ay nagpaalam umano ito na aalis kasama ang anak para bisitahin ng isang kaibigan na pinangalanan nitong Orestes sa Nicosia. At doon na umano ito magpapalipas ng gabi. Babalik din umano sila kinabukasan ng May 5 ng alas 6 ng umaga, ngunit hindi na ito nakabalik. Dahil nga sa komplikadong kaso, ayon kay police spokesman Andreas Angeledes, ay ang officers ng kabilang districts ay kanila na ring pinatawag para tumulong sa investigasyon. Kabi-kabila ang criticism na natanggap ng mga pulis ng Cyprus mula sa mga tao dahil umano sa kapabayaan ng mga ito. Hindi kasi inintindi nito ang nasabing missing report ng mag-ina noong May 2018. At sinabi pa nga na baka umano umalis ng bansa ang mga ito o dahil sa isa itong Pilipina, kaya naman binaliwala na lamang nila. Ang head ng Council of the Implementation ng National Strategy para labanan ang sexual abuse at exploitation ng mga bata na si Anastasia Papadopoulou ay naglabas ng kanyang hinaing sa social media. Ayon sa kanya, ay nagtataka umano siya kung bakit ngayon lamang umano naghahanap ang mga otoridad ng ebidensya na maglilink sa pagkawala ng mag-ina, gayong 100 na mula ng report na nawawala ang mga ito. Nag-focus ang investigasyon sa taong sinasabi ng kaibigan ni Mary Rose na kakatagpuin ito sa Nicosia, na ayon sa kaibigan ay tinawag nitong Orestes. Nakilala umano ito ng kaibigan sa dating site, kaya agad naman nilang tinignan ang account
ng biktima sa nasabing site. At doon nga nila nakita ang lalaking nagpakilala ditong Orestes Apple. Agad nilang tinrace ang nasabing IP address ng suspect at dinala sila nito sa isang 35 years old na dating National Guard captain na si Nicolas Metaxas. After 4 more days, April 18, 2018, ay inaresto nila si Metaxas sa bahay nito sa Nicosia. Hiwalay ito sa asawa at may 2 anak. Agad namang umamin si Metaxas sa nagawang krimen at tinuro niya sa mga investigador kung saan niya tinapon ang mga bangkay ng iba pa niyang biktima. Dinala din sila nito sa isang open field sa rural na bahagi ng Nicosia kung saan niya umano tinago ang mga gamit na ginamit niya sa nasabing krimen. April 20 ay nakakuha sila muli ng bangkay sa mining shaft kung saan nakita ang katawan ni Mary Grace Tiburcio at nakilala nila itong si Arian Palanas Luzano, 28 years old at isa ding Pilipina. July 2018 nang i-report itong ng kanyang employer na nawawala. Si Luzano ay tubong daram Samar. Thursday, June 1 ay tinuro ni Metaxas sa mga otoridad ang isa pang katawan na itinapon niya umano sa isang balon malapit sa military firing range sa Urunta, na na-identify na si Ashita Kadkabista, isang babae na galing sa Nepal. At sinabi din nito sa tatlong katawan pa ang nilagay niya sa mga suitcases na itinapon niya sa Pulang Lawa. Sunday, June 4, ay nakita nila ang 2 suitcases na may nakataling bato at ang mga nasabing remains was later identified. Maricar Valdez Arquiola, 31 years old na isa ding Pilipina, na tubong Ilocos Sur. 4 na taon na umano itong nagtatrabaho sa Cyprus bilang domestic helper at nireport na nawawala noong December 2017. At si Florentina Bunilla, 36, na isa namang Romanian at ang anak nito na si Elena Natalia Bunilla. Ayon kay Marcos Strangulas, ang chief ng fire department na kasama sa search team, "We are professionals, but there have been tears. The emotions have run high. When the suitcases came from the surface, we have seen what we have seen." At noong June 12, araw ng Miyerkules, ay natagpuan ang remains ng 6 years old na si Shara Grace sa ilalim ng Pulang Lawa. Nakabalot ito ng carpet at nakatali sa isang bloke ng semento. Ang 35-year-old na si Nicolas Metaxas, na isang ex-army officer, ay kinasuhan ng 7 consecutive life terms in prison matapos nitong mag-plead ng guilty sa nasabing krimen. He confessed all the killings in 10 pages na sulat kamay na documents. Nagbitaw pa nga umano ito ng mga salitang, "I am bored. I want to go to prison. Bring some paper so I can write it all." At dito na nga niya dinatalye ang nasabing kahindik-hindik na mga pangyayaring talaga namang gumimbal sa buong Cyprus at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang unang biktima ay ang mag-inang Livia Florentina Bunilla at Elena Natalia Bunilla noong September 2016. Nakilala niya umano ito sa nasabing dating site at nagkaroon sila ng relasyon. Ngunit nagalit umano siya dito na malamang ginagawa umano nitong prostitute ang anak na may mental disabilities. Sumunod ay si Maricar Valdez Arquiola, 30 years old na nawala noong December 2017, na nakilala niya din sa dating site. Napatay niya umano ito nang sila ay nagtatalik dahil naalala niya si Livia na una niyang naging biktima. Ang biktima naman na si Ashmita Kadkabista na isang Nepali ay nakilala niya umano sa nasabing dating site gamit ang online name nito na Kata Anuo.
noong April 2017. Ayon sa kanya, ay dinuraan umano siya nito nang sila ay nagtatalik, kaya naman ay pinukpok niya ito sa ulo ng isang matigas na bagay. At noon ngang May 4, 2017, ay sinundo niya umano ang mag-inang Mary Rose Tiburcio at Shera Grace sa Larnaca. Nakilala niya din umano ang Pilipinas sa parehong dating site. Minahal niya umano ito at pinangakuan niya pa nga ng kasal. Ngunit nang nagtatalik umano sila ay bigla niya naalala ang ginawa niya kay Livia at sinakal niya ito hanggang mamatay. Sunod ay sinakal niya rin ang anak nito habang naiisip niya ang pangyayaring naganap sa Greek genocide of 1922. Ito ay ang pagpatay ng mga Ottoman sa mga lahi ng Greek noong panahon ng Ottoman Empire. Services for Arqueola were held at St. Catherine Church in Limassol at si Mary Rose at ang anak naman ay si Terra Santa Church sa Larnaca. Dahil sa pangyayaring ito ay 15 members ng National Police Force ang sumailalim sa investigasyon sa aligasyong negligent of duty at breach of law na pinangunahan ni Attorney General Kostas Klerides. Ayon sa Attorney General, ay nilaunch niya ang nasabing investigasyon matapos pag-aralan ang Independent Police Complaints Authority report na natanggap. Nag-resign din noon ang Justice Minister Lonas Nicolo at nasibak naman sa serbisyo ang Police Chief na si Zacharis Chrysostomo. Ang bagong Chief of Police na si Kypros Michaelides ay nag-issue ng apology at ayon sa kanya, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 42 years niya sa serbisyo na naka-encounter siya ng karumal-dumal na krimen. Ayon pa sa kanya ay humihingi siya ng tawad dahil hindi umano nagawang protektahan ng kanilang pulisya ang mga inosente at walang kalaban-laban ng mga biktima. Ang pagkawala umano ng mga inosenteng babae at bata na nagtungo sa kanilang bansa upang magkaroon ng magandang kinabukasan have greatly damaged the honor and reputation ng mga Cyprus police. Ang Cypriot businessman na si Sir Stelios Hagi Iono, na founder ng British airline EasyJet, ay nangako na magbibigay ng 10,000 euros each sa mga naiwang pamilya ng biktima. Ang Cyprus government ay nangako din na sasagutin ang lahat ng funeral cost ng mga biktima at makakatanggap din ng 17,000 euros each ang bawat isa sa mga anak na naulila ng mga ito. Sabay na dumating sa Ninoy International Airport ang katawan ni Mary Rose Tiburcio at Maricar Valdez Arquela noong Sabado ng gabi, July 27. Lula ng Qatar Airways flight mula sa Cyprus. Ang anak naman ni Mary Rose na si Shera ay dinala ng Arad, Romania sa kahilingan ng ama nito. Hindi naman nagpabaya ang Philippine Embassy sa Athens na tumutok sa kaso mula at simula. Nang basahan ng hatol si Metaxas ay umiyak ito at sinabing, "I have committed abhorrent crimes." He also said na ang ginawang pakikipagtulungan niya sa ginawang investigasyon ay ang tanging niya na lamang magagawa para bawasan ang sakit na binigay niya sa mga pamilya ng mga biktima. Wala din umano siyang maibibigay na paliwanag kung bakit niya nagawa ang krimen. Nang umingay ang nasabing kaso, ay isa pang Pilipina ang lumapit sa mga otoridad at nagsabing biktima umano siya ni Metaxas. Ayon sa 19 years old na Filipina, ay nakita niya umano ito sa isang dating app noong 2016 at inalok umano siya nito ng modeling job para sa isang photoshoot. Nakipagkita umano siya dito at tila gentleman at mabait naman. Kaya naman sumama siya dito nang sabihin nitong pupunta umano sila sa isang supermarket para mamili ng mga gagamitin niya sa nasabing photoshoot. Dinala umano siya nito sa isang lugar at ginahasa sa loob ng sasakyan. Ngunit siya ay nakatakas dito noong April 11, 2016. Kaya naman
ang kasong sinampa kay Metaxas ay nadagdagan ng rape case. Nakakalungkot dahil ang taong minsan na nangakong ipagtatanggol ang bansa at ang mga nasasakupan nito laban sa mga mapang-api ay siya pang naging dahilan ng isang pangyayaring kahit kailan ay hindi na mabubura sa kasaysayan ng Cyprus. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking ibinahagi. Thank you po sa pagtangkilik ng aking mga videos. At kung nagustuhan nyo po ito ay i-click ang like button sa ibaba. At kung may mga katanungan at nais po kayong malaman ay i-comment lamang po sa ating comment section. Marami pong salamat.